Alright mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo lang po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong si Tito Sotto, no? Mukhang napiped up na rin ito kay Bato kasi kumbaga siya rin ang tinatamaan dito eh. Kasi siya ang Senate President tapos meron kang colleagues na parang okay lang na hindi magpasok-pasok, hindi magtrabaho, napakalaking tungkulin yung kanyang kinuhang committee, hindi niya ma-defend, no? Kaya napupunyeta ang buong Senado. Yung imahe po ng Senado ay nasira dahil sa katarantaduhan, kababuyan ng mga Duterte senators. Ngayon, isang Duterte senator ngayon ang sumisira muli sa imahe na pilit na inaayos ni Tito Sotto at ni Senate Pro Tempore Pampilo Lacson. No? Mukhang na-fed up na si Sotto at pagsasabihan niya si Bato, kung meron kang contact kay Bato, through probably his lawyer, na pumasok. At ganun din po yung dating isang COMELEC commissioner, na kakampi ng kakamping, nanalo bilang party list pero na TRO hanggang ngayon wala na po. Hindi na po nakaupo bilang congresswoman. No, ngayon, kumakampi sa Duterte, panay ang batiko sa Marcos, panay ang sabi ng bangag, siya yata ang bangag. No, gumawa na naman po ng iskandalo itong dati nyong COMELEC commissioner na si Rowena Buwangson, Rowena Guwanzon, sa isang mall dyan sa Makati, sa Rockwell. No? Napakakapal ng mukha ng matanda na ito. Napakasama ng ugali. No? Naalala nyo yung mga pinagsasabi niya noon? Hasindera daw siya. Hindi daw sila magugutom. Entitled. Sirbingwensa, sabi nga ng mga diputa. 'Di ba? Kamura-mura po ugali nito, no? Tapos kakampihan ng mga DDS. Siguro nakakahiya ito sa mga kakampings, no? Yung mga kakampings disente, pero si Guwanzon walang pagka-disente. Naturingang abogado, walang manners. Dapat diyan may mag-file ng ng disbarment kay Guwanzon para mabawas-bawasan ng yabang. No, tapos nag-a-aspire pa siya na babalik siya sa pagiging isang public servant. Anong klaseng public servant ka kung ang lakas mong mang-api? Di po ba? Shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin mga kababayan, ito pong si Senate President Tito Sotto mukhang napeped at na po, no? Naaasar na, napipikon na, hindi na makapagtimpi, hindi na kayang pagbigyan pa ang kapritsyo ni Bato de la Rosa. Si Bato de la Rosa, ilang linggo na po, no? Iisang buwan na po siyang hindi pumapasok sa Senado pero kumukolekta ng sahod. Ayan po ang mga isa sa mga entitlement ng mga pro Duterte. Maski natatamad-tamad ka, maghayahay ka lang sa buhay, meron pa nga siyang event na second Senator Bato Cup, no? Yung mga firing. Mas inuuna niya pa yung kaysa unahin niya ang trabaho niya sa Senado. Sabi ni Tito Sotto, kakausapin ko siya na pumasok siya. Napakalaking obligasyon ang kinuha niyang committee, lalong-lalo na yung sa budget ng Department of National Defense na hindi niya na po nadepensahan. Ang nagdepensa po ay walang iba kundi si Sherwin Gatchalian kasi wala po ni isang salita ni ho, ni po o Brad. Wala po. Ang tanging nagsasalita lamang ay yung abogado ni Bato na si Israelito Torion, na sinasabi niya si Bato po ay nasa Pilipinas lang. O parang yung sinabi niya noong kay Quiboloy, he is not hiding. He is just not making himself available. Ang inang pagtitwist ng words ng hiding, Grabe. Wala, nasa Pilipinas pa daw si Bato. Nandyan, sabi ni Trillanes, nandyan lang yan sa Davao City. Which is true kasi yung kanyang second Bato Cup ay nasa Davao City yung event. Malamang pupunta yan kasi kailangan niyang i-award yung kung sino yung mananalo. Diba?
Kaya si Tito Soto, sabi niya, hindi niya nagagampanan ng trabaho niya. Kinuha-kuha niya itong committee na ito na dapat niyang depensahan, ha? Yung dangerous drug, ganyan. Saka itong budget ng defense, pero wala siya. Ni isang tawag, wala. Sabi nga ni Sherwin Gatchalian, sana mag-send man lang siya ng letter, sana mag-send man lang siya ng email o through his lawyer. Wala po eh. Walang official statement galing kay Bato na hindi na siya papasok. Ang tanging komunikasyon niya ay kay Ping Lacson noon daw bago magsimula ang budget hearing dito sa flood control, yung pagbubukas nila ng session. Sabi lang ni Bato through their group chat, tatalunin na lang daw niya si Ping Lacson sa pagtatago. Ano sabi ni Lacson? Sige, galingan mo. Joke lang daw. So ibig sabihin may pahiwatig si Bato that I will not come back to the Senate floor anymore. Talagang magtatago na siya kasi natakot po siya. So ano pang ginagawa ni Senate President Soto? Call executive session, discipline him, dalhin niyo siya sa ethics committee. Kaso ang problema, pinapasa ni Senate President sa taong bayan yung pagpapile ng ethics complaint laban kay Bato. Bakit hindi na lang kayo? Bakit ipapaso na naman yan sa taong bayan? Bakit? Takot ka ba na makudita? Ikudita ka ng mga Duterte senators? Then so be it. Dapat may political will kayo. Diba? O ngayon, magagalit ka, what you gonna do? Pagsasabihan mo lang siya, o pag hindi na naman siya sumagot, ano naman ang gagawin mo? Anong action ang gagawin ninyo? Magagalit-galitan ka dyan, pero wala siyang action. Wala ka kasing firm action para you force him to come out and say something. Kung gusto niya nang mag-resign, then so be it, mag-resign siya. Bigyan mo siya ng taning. Pag hindi ka pa magpakita dito sa ganitong araw, we will file an ethics complaint. Sa ethics complaint, ipapastrack namin ito. Pag wala ka, then we will decide against your favor. Wala na. Ganun dapat. Magkaroon naman kayo ng dyan, in prinsipyo. Magkaroon kayo ng dignidad. You're trying to clean up. You're trying to build up again the integrity and the dignity of the Senate, pero may isang bumabalahura sa inyo, hindi nyo kayang ayusin. Di nakakahiya naman pala ang pamunuan ni Soto. Diba? Senate President Soto. Wag lang yun, sige kakausapin ko siya. Napakadali niya, napakalamihan yan eh. Bigyan mo siya ng taning. If you will not be here, comes after the holiday, comes January, wala ka pa rin. Kasi mag-a-adjournment na yan mga kababayan eh. After mapasa nila ang bill, yung GAB, yung GAA, yung GAB pala yung GAB. Pag naipasa nila yan, yung GAA na yan, na yan? Mag-a-adjournment na yan, babalik na naman sila baka second week ng January. Di ba? So walang tinrabaho si Bato for almost 3 months. Ang sarap ng buhay, almost 1 million ang kinuha. Walang tinrabaho. Di ba pag nanakaw din yan, dapat kasuhan din yan eh. Malversation of funds. Okay, so yun lang po sabi ni Soto, kakausapin niya daw si Bato. Sabi niya papasok daw, paano? Di ba? Now, ito namang isa, yung former COMELEC commissioner na si Rowena Guanzon, mukhang lumuwag na naman ng tornilyo mga kababayan. Kasi may kumakalat po dyan na video na itong si Guanzon ay nagwalwal dyan sa isang mall dyan sa Rockwell. Ang kwento po mga kababayan, ang lakas daw ng ubo niya doon sa public place, doon sa loob ng mall. Wala man lang siyang mask, naririnig na umuubo-ubo siya. Ngayon yata may nakasalubong siyang couple, sabi nung isa, please cover your mouth. Abay, nagalit si Guanzon. Feeling ni Guanzon, private place niya yon. Huy, gonggong. Naturingang kang isang dating public official, nangangarap kang maging public official, pero your manners, your attitude is like a what? Burak. Parang wala kang pinag-aralan, abogado ka pa man din. Pinagmumura niya po yung nagsabi sa kanya, pati yung partner nung nagsabi sa kanya, sinabihan pa na may Rolex ka ba? Wala ka na ba Rolex? Di ba napakamata pobre? Yan si Guanzon. Naalala nyo yung baston dati?
Meron siyang baston, gusto niyang pokpokin yung isang maralitang Pilipino. Ang lakas mag-stop down ni Guanzon. Talagang hasindera. Ano kaya itsura nito? Ano kaya dinadanas na pang-aapi ng mga kasambahay nito? Kasi kung kayang-kaya niyang mang-api ng kapwa niya Pilipino in a public place, paano sa pribadong buhay? Diba? Napaka balaura, diputa ang gago, diputo, sabi nga ng mga Meksikano, puto, diba? Serbengguensa. Dapat talaga may mag-file dyan ng disbarment kay Guanzon. Napakahambog po. O tapos kakampihan ng mga Duterte, makiki-DDS siya. O di ganun na ganun kayo. Kayong mga DDS, wala kayong pinag-aralan. Mano pa, ikaw na nga nagkamali, nagkakalat ka ng virus mo dyan, no? Umuubo ka in public, kung airborne yung sakit mo. Diba? Din dami kang nahawa. Diba? Bastos kay. Pasalamat ka, mabait yung couple. Yung pala na pag-alaman, mga kababayan, ang may gana pang tumawag ng polis, si Guanzon. Tinawagan niya ng security yung dalawa, dinala yata sa presinto, kamukha-mukat mo yung babae yata na inaaway niya ay isang abogado, practicing lawyer from Ateneo. Kudos po sa inyo. Kasi po yan, napanood ko po kay Attorney Bueno. Galit na galit nga po si Attorney Bueno sa inasal nitong abogada at former COMELEC commissioner na si Rowena Guanzon. Walang galang sa kapwa Pilipino, napakabastos. Feeling niya, ang tingin niya sa mga Pilipino na mababa sa kanyang mga hayop, mga alipin niya. Makakakita ka ng katapat, Guanzon. Huwag kang gago. Mabuti na lang, mabait yung nagsabi sa'yo. Kasalanan ba, sabihan ka? Please cover your mouth. Kasi concern lang sila na baka malala na yung inuubo-ubo mo. Kung may nahawa dyan, kung ano pala, di ba, pandemic pala yan, endemic yung sakit mo, whatever. Kung airborne yan, di maraming naapektuhan na naman. Di ba? Gago talaga. Tapos ikaw pa ang may lakas loob na tumawag ng security, feeling mo ikaw ang inapi? Paano ka inapi? May video evidences, sabi nga nung isang nagbibideo, ayan DDS yan. Tingnan mo? Wala ngang sinasabi sa yung dalawa, ikaw ang pinakamadaldal. Yung laway mo, nagkakalat ka ng virus. Kung ako dun sa dalawa, gano'n na lang ako Gaganon ako kasi tumatalsik laway mo, inuubo ka. Kung may sakit ka, kung may flu ka, may influenza ka o whatever, kung ano man yung sakit mo dyan sa pag-ubo-ubo mo, kung TB yan, di marami nahawa. Masama ba yun na sabi mo na lang, pasensya ka na ining Biruin mo, bata pa pala yung couple na yun, nasa kanilang mga mid-30s lang. Ikaw, ilang taong ka na, kalahati ng edad mo, yung edad nila, pero wala kang pinag-aralan. Napakabastos, mga kababayan. Makakarma din yung matanda na yan, kupal. Ngayon, nalaman niya, abogada pala yung babae, na binaboy-baboy niya, Ateneo grad school pa na, law school pa, no? Congrats po sa Ateneo, no? Yung mga, iba yung mga graduates, may manners. Yan, pero yung si Rowena Guanzon, walang manners. Mano bang magpakumbaba ka na lang? Ay, sorry po. Wala po akong nadala. Pasensya po. Thank you for reminding me. Ganun ang magaganda Ikaw na nga may sala, ikaw pa ang makapalang mukha na magmamalaki. Tantado talaga. Yan DDS yan. Wala na po yan sa akampings. Kayo po, ano po yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.